Magandang umaga mga kapinta. Ngayon ang gagawin po natin ay kaunting kaalaman. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paggamit ng brush. Kung saan dapat ito gamitin at kung aling brush ang dapat natin gamitin. So meron ako ditong tatlong klase ng brush. Ayan po. Ito ay synthetic ang kanyang bristle at siya ay matigas yung bristle niya. Ito ay ganun din, synthetic material, nylon brush, pero hindi gaanong matigas, medyo smooth. Ito ay gawa sa natural material. Ito ay gawa po sa weasel hair. Ang hayop na weasel ay merong ano na ganito na balahibo. At ito po ang ginawang brush. So, bali tatlong klase po itong brush na ito. Ngayon, ang tanong, saan at kailan akma gamitin ang ganitong klaseng brush? So, dito tayo sa nauna nating pinakita kanina. Ito po. Gawa din sa nylon. Ito ang tinatawag na nylon brush or sometimes tinatawag ding synthetic brush. Ito po ay mayroong matigas na bristle. So, saan natin siya ginagamit? Ito po. So, ito ay ginagamit ko po sa mga wall na hindi gaanong makinis. In short, magaspang na mga wall, yung hindi nilagyan ng skim coat or finish ng mga construction worker. Bakit po ito magandang gamitin doon? Kasi matigas po siya. Kahit yung mga medyo mga malilit na butas ng rough na surface ay maaabot niya. So, ibig sabihin, akmang-akma ito gamitin doon. Saan pa po? Ito po ay ginagamit ko pa sa paggawa ng streamer. Familiar po ba kayo sa streamer? Ang streamer ay dating ginagamit noong wala pa ang tarpaulin. Ito po ay ang material po ng streamer ay yung tinatawag na coco cloth. Kulay puti na tela na matigas. So, doon, dahil naka ano lang yun sa dalawang kahoy, nakakabit sa taas at saka sa baba. At hinihila na lang para ma-stretch siya. So, kailangan matigas yung brush mo kasi kung malambot, ay hindi po uubra. Abutin ka ng siyam-siyam pag lettering. So, ito po yung ginagamit doon. Meron pang isa na ginagamitan ko nito ay yung isa pagka-charcoal portrait. Minsan, yung mga sa mata, yung pagitan ng eyelashes sa eyebrow, kailangan mong mag-shadow doon or kung minsan doon sa may ilong, galing sa may eyebrow, pababa sa may ilong, medyo dark ang kulay doon. So, ginagamit ko din po ito doon sa pag-shadow.
idudot-dot ko ng konti, isasawsaw ng konti sa ano, sa charcoal powder. Tapos, yun na po ang i-brush natin doon sa part na kailangan i-shadow. So, yun po yung gamit nitong brush na ito. Ito po ay nylon brush or synthetic brush na matigas po ang bristle. So, pangalawa ay ito pong another synthetic brush. Bakit nasabi kong synthetic? Kasi yung kanyang bristle ay hindi po natural. Kuha po din siya sa nylon. Pero ang pagkakaiba po dito sa isang ito, ang pagkakaiba niya po ay siya ay malambot ng konti. So, ang ginagamitan ko po nito ay yung mga wall na makinis. Doon po siya napakagandang gamitin. Smooth siyang ihagod doon sa wall. So, ito po yung kalimitang ginagamit ko talaga sa pag-lettering ng sa mga wall na makinis po. Malinis yung surface. At karamihan ito ay ginagamit ko lamang sa pintura na acrylic. Bihira ko pong gamitin ang ganitong klaseng brush sa enamel kasi pagka paulit-ulit mo siyang ginagamit sa enamel, nagkakaroon ng tendency na tumitigas yung bristle tapos nabubuhaghag. So pagka ganun na po ang brush, ay sira na po siya. Hindi ko na po siya gaanong ginagamit. Meron po ako ditong mga ganitong klaseng brush na nasira na dahil sa kuminsan nagagamit ko po sa enamel. Papakita ko po sa inyo. Saglit. Ito po yung mga synthetic brush na nagamit ko noon sa may enamel. Tingnan nyo yung naging tsura. Tinanggal ko na rin yung kanyang gilid dati kasi talagang buhaghag na siya. So para magamit ko pa, para mapakinabangan pa, tinanggal ko yung sa gilid. Pero talagang sira na po. Hindi na siya makikinabangan. So dito na tayo sa pangatlong klase ng brush. Smooth ang bristle po niya. Whistle hair. Meron pang ibang mga brush na natural yung bristle. Kagaya ng horsehair. Pag sinabing horsehair, of course, gawa sa buhok ng kabayo. At meron din pong tinatawag na camel brush. Ito po ang example ng camel brush. Ang kanyang bristle naman po ay gawa sa buhok or balahibo ng camel. Ito po ay ang brand po nito ay Hans. Ito po ay gawa sa Germany. Ito ay napakaliit lamang po pero sobrang mahal. Napakamahal po ng ganitong uri ng brush. Very smooth po siya sa enamel. Napakagandang gamitin. So, itong mga soft bristle brush na binabanggit ko ay magandang gamitin po sa enamel. Kuminsan nag-lettering ako sa mga sasakyan. So, ang ginagamit kong pintura ay enamel. Sa mga jeep, kung napapansin nyo, nag-lettering ako sa mga jeep. Ang ginagamit kong pintura ay enamel. At ito po ay magandang gamitin sa mga enamel. Pero kung minsan ay ginagamit ko din po ito sa pag-lettering ko sa mga
school na gumagamit ako ng latex paint. Tapos ang wall ay ano din, malinis, hindi rough. So, yan po yung mga gamit na mga brush na meron ako ngayon. Ito po yung unang pinakita ko sa inyo, yung nylon brush na may matigas na bristle, nylon brush na may medyo malambot na bristle at medyo mas mahaba yung kanyang bristle. At yung pangatlo ay yung hindi synthetic na brush with natural materials na ginamit, yung ating weasel hair na brush at yung camel brush. So yun lamang po mga kapinta, sana po ay may natutuhan kayo sa aking content ngayon na pag gamit ng brush at kung saan ito dapat o akma gamitin ang mga brush po na ito, mga uri ng brush. Maraming salamat po.